Hello and welcome po sa Changed by Faith. Itong episode na ito ay isa na naman na kwentong buhay ang ating maririnig at kapupulutan ng aral. Kasama niyo po Cheska San Diego Bobadilla at ang kasama natin ngayon isang culinary genius, isang performer, events host, wedding singer, writer at creative director. Ang daming pinagkakaabalahan Nahasa si Denmark Alejandro sa maraming larangan sa iba't ibang propesyon na may kinalaman sa arts, may kinalaman sa showbiz at sa pelikula. Pero paano niya hinarap ang mga hamon ng buhay kung ang script ng buhay niya nag-iba at ang timpla ng mga lutong sanay na siyang lutuin biglang tumabang o kaya pumakla. Yan ang pag-uusapan at aalamin natin ngayong episode. Kasama natin si Denmark Alejandro. Denmark, Hello, Cheska. It's nice to be kamusta? here. Welcome, welcome. Oo, ngayon nakakapanibago kasi dati behind the scene lang ako. Yun nga ang gusto nating alamin pero, welcome dito sa ating kuwentuhan. Alam ko na mas sanay kang behind the camera, behind yung mga preparations para sa Oo, ganito. So, isa itong ano ba 'to, outside of your comfort zone? Puwede mo totoo. bang masabing gano'n? Parang gano'n. Actually, kanina nung nagse-set up tayo, parang na-miss ko yun na, 'di Mhm. ba, yung ikaw yung magde-direct nito, ikaw yung magsusukat ng angulo, Mm. magbe-brief sa interviewee. So, Oo. ngayon parang something different, 'di ba? Ako naman yung Nag-switch na, 'di ba? nag-switch, oo. Oo. Pero si Denmark maraming tawag sa'yo, iba't ibang tawag sa'yo ng mga tao. Direk, 'di ba? Chef, para sa mga nakatikim na ng luto mo, 'yan ang aantayin natin, Mm. So, saan ba nagsimula si Denmark? Naku, parang mahaba-habang kuwentuhan 'to, Cheska, 'no? Pero siyempre iksian na lang natin. Hmm, So, nung college ako kasi working student ako noon, fourth okey. year. Pero anong course mo? Mass Okey. communication. Pero wala talaga akong idea dati sa mass comm. Mm. Kaya lang ako nag-take up ng mass comm because dun sa best friend ko. Okey. Pero parang gusto ko talaga fine arts, architecture Okey. since I Mhm. sketch, 'di ba, and I paint, Mm. ganyan. Tapos sabi niya, sabi ko, "Ano ba yung mass comm?" Sabi niya, "Sa TV yan, diyan pupunta tayo sa ASAP, Mm. ganyan-ganyan, entertainment." Sabi ko, "Naku, parang exciting yun, Mm. gano'n yung mga gusto ko since I also sing, I Okey. dance sometimes, Performer, oo. perform, ganyan." So yun sabi ko, sige mag-take ako ng mass comm. Tapos Mm. nag-try kami mag-entrance exam sa PUP that time. Okey. Tapos ako, aarte-arte ako nun. Sabi ko parang Okey. ang init, ayokong pumila, ta's ang haba-haba ng Oo. pila. Sabi ko, so kaya nga ako nag-take ng mass comm because sa best friend ko para magkasama kami. So hindi Mhm. rin kami, we ended up Nagkasama? hindi. So Okey. ako parang nag-take ako sa PLM, hindi ako pumasa kasi Mhm. priority nila is Manila resident, 'di ba? Okey. So parang May na wala pa akong course, ay wala Hmm. pa akong school. Hmm. So bumagsak ako sa FEU, Okey. which gusto ko naman, feeling ko dun din ako ni Lord, Dinala, eh. okey. So noon pa lang may guidance sa si Lord, "Sige, wag ka dito, Mm. dito ka," Mm. ganyan. So nag-mass comm ako sa FEU and so yun na nag-start na yun. Pero nung fourth year nga, hindi na dapat ako pag-aaralin. Hmm. So sabi ko, "Hindi puwede, gusto kong grumaduate kasabay nung So, ibig mga." sabihin nagustuhan mo na rin talaga ang Yes, Mascom, oo, okey. talaga nag-e-excel naman ako that time Mhm. na dun sa course na yun. Tapos may stage play, may Mhm. advertising, 'di ba, photography, everything like that. So nung grumaduate ako, naka-graduate naman ako nun ng ano, so cum laude naman ako. Wow! Cum laude lang naman. Praise God kasi talagang ang hirap pagsabayin nung work. Mm. Fourth year ako, 'di ba siyempre lahat 'yun puro ano na 'yun, puro major subjects na that Mm. time, 'di ba? Ta's nagtatrabaho pa ako no'n. Mm. Full-time work 'yun, ha. Oo. So 9 hours sa work tapos school. Okey. So 'yun, tapos pagkatapos no'n ilang years, 2001, do'n ako pumasok sa ABS-CBN. Yung Okey. best friend ko mas nauna siyang pumasok, Mhm. siya na yung nagdala sa'kin do'n. So 'yun ang, start ng journey ko sa broadcasting Mm. industry. Unang sabak, ano ang ginawa mo sa isang network na yun? Researcher ako ng isang news, investigative magazine show, Okey. which is talagang intensive dapat yung ano, yung research mo, 'di Hmm. ba? Ah, siyempre research dun nag-start lahat 'yan, eh, 'di ba? Yun ang foundation ng At mas challenging 'yan kasi wala pang
Google nun. Wala pa nung gano'n, Wala pang wala pang ChatGPT YouTube, 'no? walang mga gano'n. So, Mhm. talagang mano-mano nagpupunta kami sa People's Journal, Hmm. dito lang din 'yun sa port area, 'di ba? Nag-i-interview-interview ka, 'di ba? Gano'n Nag-i-interview, talaga. kumukuha ka ng clippings ng Mhm. mga anong tawag nito, ng mga news articles. Mhm. Tapos siyempre yung picture that time hindi pa yan available sa ano, kung kailangan mo ng lumang picture nitong artista na 'to. Correct, oo. So, sa People's Journal kami nakatambay that time. Mas Oo. mahirap tapos wala pa wala pa yung mga Grab-Grab na yan na parang Mhm. puwede mong padalhin material dito, puwede mong ikaw pipick up dun kung So, saan man. from researcher, nag-excel ka rin dun? Yeah. Na-promote ka ba? Nagkaroon ka ba ng sariling segment? Oo, nung after 8 months or 9 months, parang binigyan ako ng first break ko as a writer. So, natuwa lang sa'kin yung head ko no'n na Mhm. sabi niya, "Kung paano mo sa'kin kinukuwento, gano'n mo rin isulat." Mhm, mhm. Kasi na-engage siya dun sa kuwento ko dun sa isang storya. Tapos so yun, that started my ano naman, journey as a Writing writer, career, yang writing okey. career ko. So, mga ilang taon kang naging writer? Ang tagal, from 2001 hanggang 2020. Wow, So, okey. simula nung hanggang matanggal yung ano, yung Mhm. franchise ng ABS. Okey. So, pero simultaneous yun habang writer ka, marami ka ding ibang na-explore na Marami na. industry Yes, katulad because ng siyempre nagkaroon na rin ako ng mga directing stints that time mhm. since yun Nakilala ka na, eh. yun na yung work mo, eh. Ikaw ang nagpo-produce ng segment, ikaw Mhm. nagpo-produce ng story. So, alam mo na yung mga kalakaran sa directing, everything like Mhm. that. So, doon nagkaroon ako ng maraming project that time. At nagkaroon ka ng maraming contacts and Yes, yung connections. network mo lumawak na, 'di ba? Tapos, Okey. nag-start na rin ako dun mag-host. Mhm. Sumabak din sa wedding singing, Ayun nga, ganyan. balita nga namin kumakanta ka rin. Oo, maraming maraming gano'n. So, kumbaga lahat naman ng talent na binigay ni Lord na napakinabangan naman natin, Cheska. Mm. So, na-enjoy mo, nakita mo na rin ang sarili mo sa unang kumbaga hindi mo first choice 'to, Yeah, 'di ba? mm. Pero nakita mo na ni-lead yung way, 'di ba? Yes, Binuksan ang daan, mm, ihinatid ka mm, sa kung saan man ang profession mo ngayon. hmm. So, marami kang natutunan, hindi lahat ay maganda, walk in the park dun sa journey mo na yun. Hindi, talagang as in gagapangin mo siya na yun nga yung maganda dun kasi kailangan mo siyang pagdaanan lahat, eh. Mhm. Para mas ma-appreciate mo yung 'di ba, yung success mo, yung Totoo. fruit of your labor, 'di ba? Oo. Hindi puwedeng instant lang. Ngayon kasi parang ang bilis, 'di ba? Fast pace, yung gusto mo agad, instant meron ka nito, 'di ba? Mm. So hindi, eh, yun yung maganda dun na proud ako na pinagdaanan ko yung lugar na yun. Dekada ang pinag-usapan dito. Oo, 20 years sa ABS ang dami mong natutunan tapos Mhm. nakatrabaho mo yung malalaking dati napapanood mo lang sa TV pero naging nakatrabaho mo, 'di ba? Mm. Naging host mo. So, ang Mm. dami kong natutunan sa journey na yun. Oo. Mm, Medyo i-touch natin 'yun ano, kung ikaw ay nagtatrabaho sa kahit anumang kumpanya 'yan, mm, for a very long time, tapos biglang nagkaroon ng sudden change. mhm. Ano yung mga na-experience mo, Denmark? Grabe yung 2020 talagang ano yun, combo nangyari sa'kin diyan. Pandemic pa 'yun, 'di ba? Pandemic, 'di ba? March yung pandemic tapos parang nag-i-start na nagkaroon na ng mga investigation, ganyan, Mhm. 'di ba, ng mga session, 'di ba, na ta's natanggal na nga sa ere. Mhm. So, talagang ano, hindi mo alam kung saan ka pupulutin. And Mhm. ako nag-start ako ng work 1999 ta's after ilang years bigla kang hihinto. 'Di ba hindi ka sanay ng Mm. gano'n, Nang ng walang ginagawa. natambay Mm, ka na, mm. anong gagawin ko, saan ako maghahanap ng work. So, talagang parang sabi ko, ito na yun. Kasi siyempre nagkaroon din nung mga panahon na yun na akala mo hindi talaga mawawala, eh. Matatapos, 'Di ba, oo. yung nandun ka, yung very confident ka, bakit kami mawawala, eh, kami yung Mhm. pinakamalaki that time, 'di ba? Mhm. Pero siyempre may mga ways talaga si Lord, eh, 'no, talagang in a snap Mm. puwede niyang maituro agad sa'yo na Oo. message, 'no, or na lesson, 'di ba? So, Mhm. that time talagang hindi naman ako nalungkot ako because alam ko parang ang tanong ko sa sarili ko that time, kailan ko pa makikita ulit yung mga kasama ko? Mhm. May chance pa ba ulit na magkasama-sama kami? Kasi dun lang naman kayo nagkikita sa work, eh, 'di ba? Mhm. So, yun yung pinakaunang masakit sa'kin kasi talagang kapamilya mo sila for Mhm. for 20 years, 'di ba? For decades. Tapos
yun sa work, ang maganda lang nun siyempre kahit papaano may binigay sa'yong compensation, Mhm. 'di ba, na nung mga last kumbaga yun yung pinagtrabaho mo for 20 years so Mhm. you can start over. So, ang napili ko naman that time, yun nga yung culinary ano ko, Medyo dun mo skills. dinivert ng bahagya, Dun ko naman okey. siya Pero dinivert. of course bago ka nagkaroon ng transition masasabi mo ba na nagkaroon ng realization na, "Hindi pala ako ready, na natapos na 'to lahat?" May gano'n, yung kumbaga parang nami-miss mo pa rin siya, 'di ba? Mhm. Ta's may one time nung pandemic parang dun ko na-feel yung sabi ko hindi sa'kin yun hindi totoo yung mga anxiety na yun, 'di ba? Mhm. Pero may isa akong gabi nun na talagang kahit anong pigilin mo yung utak mo, ang dami niyang ang Naiisip. daming naiisip tapos parang ano ka, kinakabahan ka ng Mhm. na hindi mo naman alam kung ano. Tapos sabi ko gano'n pala yung nafi-feel nung ano, nung may mga 'di ba, yung nagdadaan sa mga ganitong, mental challenges Mm. and emotional challenges na wala silang choice, eh. Kumbaga parang Oo, ang na hirap. nangyayari pala talaga yun. Nangyayari pala siya talaga. So, what I did that night is parang pumikit lang talaga ako and then nag-pray ako Mhm. Lord, I surrender everything to you. Alam kong ikaw yung magle-lead sa'kin kung saan ako dapat, parang gano'n. Mm. So, nakaano naman, nakaalpas naman diyan. Pero ang pinaka talagang naranasan ko na ganyan is nung 2023 parang may nirakit ako na isang event, pero palpak siya, as in palpak. Parang nag-flop Ang gano'n? daming sabit, tapos parang ang laki nung sabit pero hindi hindi sa end ko, eh. Parang dun Okey. sa ibang part ng Mhm. production nangyari. Dun ko talaga umiiyak ako sa kotse. As in humahagulgol ako ta's parang Mhm. never kasi akong umiyak sa family ko, eh. Mhm. So, hindi nila nakita yung side na yun kahit nung nawalan ako ng work. Mm. So, tinawagan ko yung isa kong best friend na babae. Iyak ako ng iyak. Ta's sabi ko sa kanya, sabi ko ano, kakamustahin lang din kasi kita kasi Mhm. strong woman kasi yun, eh. Okey. Sabi ko yun yung mahirap sa 'pag strong ka, walang Mhm. kumakamusta sa'yo. Oo. 'Di ba na parang alam nila ano ko yung jolly ka, Oo. palagi ka nagpapatawa, pero walang kumakamusta sa'yo, okey ba siya? Mm. Yun nga kasi sabi natin kanina sa intro siya po ay isang direktor Mm, at segment kumbaga naging head na siya, naging lead na siya ng mga segments, mm, production. Makaka-relate dito Denmark yung mga nasa production kasi mm, 'pag OC ka, eh, 'di ba alam mo dito dun nakalagay may timeline kang mm, sinusunod, mm. may planado lahat, scripted, 'di ba Scripted, lahat. Kahit na sabihin mo na walang script, may flow kang mm, sinusunod at lalo na naging direktor ka din. So, parang kung OC kami, mas OC ka. mm, mm, Anong naging epekto sa'yo nun na parang sabi mo nga hindi mo kasalanan, mhm, yung pagkakamali, mm, mm. yung pag-flop ng Mm, isang project, project niyo? Did you feel parang out of ano, parang wala kang control, helpless? yung parang ano, nasa crossroad ka lang. Alam mo yung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Dun ko siya talaga napatunayan na parang sabi ko, "Ito na ba yung ano, midlife crisis?" Hmm. Sabi ko na, wala kang work, so wala kang kita, 'di ba? Pero 'pag binibigyan ka ng work tapos ayaw mo naman din ma-stress, Mhm. yung kumbageng gano'n, anong gagawin mo na gusto mong gawin na hindi mo nafi-feel na nagwo-work ka Mhm. and at the same time, 'di ba, may income ka. Sabi ko parang walang gano'n, mahirap siya i-achieve, 'di ba, Hmm. nung mga panahon na yun. So, iyak ako ng iyak, parang sabi ko, Gulong-gulo ka? gulong-gulo, parang parang hindi ako yun. Hindi, tsaka Correct, ang oo. tagal ko kasi talagang Cheske na ano, na hindi umiiyak na. Parang Mhm. siguro yung na masyado ka na naging fighter, na Mhm. parang namanhid ka Tsaka na. parang well-planned mo lahat, eh, 'di ba? Parang Kumbaga medyo may outlook ka na ano yung mga mangyayari, ano yung susunod kong gagawin, mm. calculated ko. Tsaka parang nasanay ako na naa-achieve mo yung gusto mo, 'di ba? Hmm. Nagsa-succeed ka and Mhm. then all of a sudden parang ganito, parang nag-fail ka sa Mhm. project tapos ang masakit, parang ang Hindi mo masakit pa kasalanan? hindi mo kasalanan, 'di ba? Pero Okey. siyempre ako as a team player, hindi ko inalis yung sarili ko dun, kasama ako Mhm. dun sa group, 'di How ba? did you deal with anger?
yun yung mahirap sa'kin, alam mo, kasi hindi talaga ako nagagalit ng sobra. Kahit ngayon, kaya hindi ko alam yung sarili ko 'pag nagalit ako. Kung paano? Oo, kung paano yung pero siyempre yung mga ano, may mga pitik ka 'di ba na na Hmm. nagagalit Sabi nga naman, nila nagsa-snap ka rin. oo, pero yung sukdulan talaga never akong na gano'n, Mhm, yung napapanood mo na nagbabato ng ganyan, mm. naggaganyan, parang wala. Wala kang outburst? Wala, eh. Okey. Kaya nakakatakot 'di ba? Sabi nila. Hindi yung pero 'pag nagagalit naman ako na gano'n, yung Hmm, pumipikit ako. Sabi kasi nila, "You really have to pause," 'di ba, mhm. na parang Hinga ka. hinga ka ng 5 seconds, Mhm, ganyan-ganyan. Tapos, isipin mo si Lord, mhm. 'di ba? Pero mahirap yun, ha. Oo. 'Di ba lalo na yung 'pag gigil na gigil ka, 'di ba? Mahirap Mhm. siya. Oo, So, gano'n lang yung pag-deal ko na ngayon nga parang, "Wag na yun, palagpasin mo na lang," 'di ba? oo. Move on, sabi Move nga. on. Oo. Punta tayo dun sa kinuwento mo kanina na gusto ko ng dibersyon, maiba naman, magluto tayo. Magluto. Oo. Pero dati pa, mahilig ka na bang magluto, Mahilig na ako mag-experiment? magluto noon, parang 2000 ano pa lang, parang nag-start ako niyan mga 2008, ganyan. Mhm, Pero ano, yun talagang kinakarin mo yung luto, mhm, pero noon pa talaga ako nag-start. So nung 2020 nga sabi nung family ko, kami-kami lang nakakatikim ng mga luto mo. hmm, Eh, siyempre post ako ng post nung hmm. pandemic, 'di ba? So ang daming Yun ang hobby ng lahat ng tao nung pandemic. oo, 'di ba naging parang ano nga, parang cookbook yung Facebook nun, Facebook nun, 'di ba, oo. na parang lahat nagluluto. So yun yung inano ko, yun yung sabi ko, "Sige na nga, push natin." Mm. Nag-first, ano ko lang nun, yung menu, yung ano, truffle pasta. Okey. So sabi ko, "'To lang muna, simplehan lang natin, ta's Hmm. tingnan natin kung kakagatin." Surprisingly, Maraming umorder sa'yo? dami. Yun din yung nakatulong yung network mo, yung connections mo. Correct. Siyempre yun tulong-tulong lahat, sige Mhm. support, support, support. Grabe yun 1 month lang talagang ang laki nung kita. Nagulat ako. Magkano ang kinita ni Denmark sa Parang truffle pasta? hindi pa yung daily, Mhm. kumbaga parang thrice a week lang or twice a week. Parang naka 46,000 ako nun. Wow! Sa Nasabi isang ko, buwan? sa isang buwan. Okey. Nasabi ko parang malaki pa yung yung kinita ko dun kaysa yung Sa sweldo ko TF. sa sweldo ko sa ABS-CBN. Oo, So ganun na sabi ko, maganda pala siyang ano, maganda inegosyo. siyang inegosyo kasi kung Mhm, consistent ka, kung ganun ang kita mo every month, ang mhm, laki nun, 'di ba? mm, May work mhm. na na sabi ko, ang daming lalo na 'pag may mga feedback Na na maganda. magaganda na parang, Mhm, sige kahit pagod, go ako mhm, ng go nun. Kaso ang mm. nangyari na naman, nagkaroon ako ng umatake na naman yung kidney stone ko. So meron na ako Okey. nun nung 2009. So Mhm, nagkaroon ulit ako nung 2020, 2021. mhm. Dun ko ulit na ano, So na medyo naglie-low ka dahil sa health issues yes, mo? kasi inoperahan ako, open surgery. Okey. Kaya mahirap talagang ano, gumalaw nun. Hindi Bakit ako ang kidney stones hindi na kayang hindi na, because lumabas ang ng laki nung kusa? kidney stone ko, ganyang kalaki. So, Hmm, ang pinaka-option, hindi na siya puwede ng laser, hindi na siya puwede ng medication. bubuksan ka talaga? Bubuksan ka talaga. Tas yun ang problema ko that time, parang wala naman akong health card, Mhm, wala akong kumbaga yung work talaga na sa isang company, 'di ba? So, wala akong health mm, card. wala kang medical benefit, Wala akong gano'n. 'di ba? So, sabi ko, paano ko ooperahan? Tas sabi nung doktor, 150,000 plus ang Mhm, magagastos. Sabi ko, "Dok, saan ko yan kukunin. kukunin?" Pero yun yung dun ko naman napatunayan, Cheska, na talagang nag-trust ako kay Lord. So pumikit ka na Pumikit naman. ako, sabi ko, "Lord, gusto kong matapos 'to. Alam kong kayo ang magpo-provide. Papa Papa-opera na ako." Hmm, So, 'pag nagpa-opera ako nun, alam mo, hindi pa ako nagpo-post sa Facebook nun. Nandiyan yung, "Mark, tulungan kita." Magse-send ako ng ganyan. Nakumpleto ko siya, ta's may sobra pa. Yun kasi naman bibili ka pa ng gamot yung gamot, ta's after. may stent kasi ako, eh. So, Mhm, nasa akin yun for 2 months, eh. Nung tinanggal oo. yun, parang 30,000 din yun. So, dun ko naman nilagay So yung provided for pa din yun? oo, as in parang dun ko talaga napatunayan si Lord. Mhm, Dun sa panahon na yun talagang alam ko naman nandun siya sa'kin every step of the way. mhm, Pero yun talaga yung clear ano na talagang hindi hindi ko talaga inasahan mhm, na itawid ko talaga yun ng gano'n. mm. Tapos yung operation ko parang ang relax-relax ko dun sa ano, Sa operating sa room. operating mo nga,
kahit nandun na ako sa kwarto ko, bumalik na ako dun sa Mhm. kwarto, parang ang sarap matulog, ang sarap ng ganyan. So, dun ko napatunayan na ang daming ginamit ni Lord na instruments. Mhm. Gano'n naman siya 'di ba, na parang hindi mo siya directly maririnig pero ang dami mong instruments na na Makakasalamuha, makakasalamuha everyday para oo. ipahatid yung mga messages niya sa'yo tsaka yung love niya Mm. 'di ba? Alam mo sa mga kuwento mo, ups and downs ng Mm, buhay, marami kang kinapuntahan, marami kang na-experience, mm, may mga highs, hmm. may mga lows. Ano ang natutunan mo sa roller coaster ride ng buhay mo? Well, ako talaga, yung pinakanatutunan ko dun talagang ano lang, yung lahat nangyayari according to His plan. 'Di ba yung hindi natin siya puwedeng siyempre tao lang tayo mako-question natin siya, "Lord bakit ako natanggal sa work? Mhm. Bakit hindi ko nakuha 'to? Bakit hindi ako natanggap dito?" 'Di ba? "Bakit ko naman 'to naranasan 'tong failure na" Magtatanong tayo nun minsan, 'di ba? Pero dapat kasi ang tanong, "Lord sa mga nangyaring 'to sa buhay ko, ano ba yung gusto mong mensaheng iparating?" Mhm. Kasi baka may hindi ako naririnig, baka may hindi ako nakikita, may hindi ako nararamdaman na ang tagal-tagal mo na sa'kin sinasabi na Mhm. message, eh, bulag ka, bingi ka, 'di ba, Mhm. manhid ka. So, yun yung dapat nating tanong na sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, ano ba yung gusto niyang ituro? Kasi Mhm. may rason, eh, 'di ba? Ngayon hindi natin maiintindihan, pero pagdating ng panahon, in His perfect time, Mhm. maintindihan mo siya lahat na parang, Magme-make sense 'no? oo, 'di ba, na parang, Mm. okey kaya pala nawala ako dun, 'di ba? Oo. Kaya pala na humiwalay ako sa tao na 'to kasi may plano May pala siyang hindi dahilan. may dahilan lahat. So Oo. yun, ngayon parang gano'n ako na parang 'pag medyo like kanina papunta ako dito, yung road ng Dimasalang sarado. Mhm. Sabi ko, "Hala bakit Parang sarado?" detour, parang nagkaroon ka Oo, ng detour sabi 'no? ko, "Bakit sarado? Male-late ako." Ganyan, ganyan. Ta's bigla mo na maiisip, Lord, iibahin mo yung daan ko." So, Mhm. same goes with your life, 'di ba, na parang kung di ngayon gano'n na ako 'pag sinabing, "Ay hindi matutuloy 'tong trip na 'to, hindi 'to matutuloy 'tong project na 'to." Hindi Mhm. na ako nagmumukmok. "Okey Lord, Hmm. hindi yan para sa'kin." Hindi na, pero may mga pagkakataon ba na si Denmark kapag medyo nag-iiba yung script o nag-iiba yung plano na parang although sabi mo pumipikit ka lagi, "Lord, I Mm, will be done." mm. Pero medyo umaano ba yung Denmark na ita-try mo pa din? Yung gusto mo? Oo, yung gano'n na oo, kung yun naman yung dream ko talaga, kunyari may Mhm. gusto talaga ako, alam kong mangyayari naman yun pero hindi pa nung moment na yun. Okey. 'Di ba, yung parang, "Oh, hindi pa yan para sa'yo, baka sa susunod." 'Di ba? So, nandun pa rin naman siya. Mm. May mga ano rin tsaka nag-ask ako kay Lord ng sign. Hmm. Totoo yan, ang dami Mm. kong beses na gano'n na, "Lord, in 4 hours gusto ko makita 'tong ganito." Gano'n ko siya bigyan ng Oo. ultimatum dati. Mm. Ta's binibigay niya. Kasi yun yung way mo para ma-confirm na, go ba ako Oo, o hindi? mm. Talagang ano 'yan, ang dami kong beses na napatunayan 'yan. "Lord, pakitaan mo lang ako ng ganitong sign." Pero Mm. minsan 'pag may gusto kang bagay, 'di ba, parang ayaw mong ihingi ng sign kasi yung gusto mo yung Ipipilit mo? gusto mo yung ipipilit mo, 'di ba? Oo. Pero yun yung natutunan kong lesson na you really have to trust God. Mm. Kasi wala naman siyang plinano sa'yo na hindi perfect, na Oo. hindi tama, na hindi mo deserve, 'di ba? Mm. So, surrender lahat kay Lord. At saka parang may mga ipinararanas daw sa atin ng Panginoon na hindi magme-make sense sa'yo, pero ikukuwento mo pala kasi yan sa ibang tao pagdating ng panahon. Totoo. Yan yung mga nangyari sa buhay ko, 'di ba, na parang Mm. hindi ko naman talaga hindi mo in-expect na na dito ka sa kursong 'to mapupunta, Mm. na magsa-succeed ka pala dito sa kurso na 'to, 'di ba? Na itong passion mo for cooking, hobby-hobby lang, 'di ba, na parang, oh, tinulak ka ni Lord na gawin mo Mhm. 'yan. Sige susuportahan kita diyan, 'di ba? So lahat nag-aano siya, ngayon mo siya Mhm. lahat naiintindihan, 'di ba? Oo. The Lord has endowed you with so many blessings and Yes. skills, 'di ba? Sabi Mm. mo ang dami mong na-experience, skills na kumbaga talent innate yata sa'yo, eh. Plus may mga natutunan ka pang ibang mga, 'di Mm. ba, skill Mm. set. Yeah. Ano sa tingin mo ang purpose, bakit
binigyan ka ni Lord ng magaling gumuhit na kamay. Mm. Naku, kung makikita niyo mga paintings ni Denmark ha, paintings, sketches, Mm, kumakanta ka rin. mm. Hobby lang ba ito or ito ay ginagawa mong, isang purposeful ano na rin, kumbaga venture? Yeah, siyempre nagagamit ko naman siya dun sa wedding, 'di ba? And 'pag yung may mga 'pag merong mga friends na kailangan nila ng o ano, siyempre sabihin nila, "Oh, magkano ba 'yan?" "Hindi, Hmm. kaibigan mo siya, so kantahan mo siya." Gano'n Gift ko na naman. sa'yo 'yan, gano'n. Gift mo na sa'yo 'yan, yung gano'n. Tapos ako naman yung tinuturo ko siya kasi, like nung Mhm, nandun ako sa ABS, 'pag may mga bagong pasok na researcher, na writer, I share my experiences. mhm, Yung di ko siya pinagdadamot, "O ganito kasi dapat 'yan." Yung iba kasi 'di ba, pagtatawanan porket nagkamali, hindi mhm, ba? Turuan mo siya, kasi paano niya malalaman, tsaka parang, "Uy, galing ka rin diyan." 'Di ba? mhm, Parang ganyan ka rin dati, hindi mo rin talaga alam lahat. So mhm, ako gusto ko yung gano'n, yung tinuturo ko, mhm. kung ano yung mga natutunan mo over the years. Tapos shine-share mo siya kasi hindi naman 'yan pinagdamot ni Lord, eh, sa'yo, 'di Totoo, ba? So, oo. bakit mo siya pagdadamot, 'di ba? So, Mhm. ibigay mo siyang gano'n, 'di ba? Paano mo hinarap yung mga challenges na of course meron daw at merong dadating na mas magaling sa'yo, mas maganda kumanta, mas Hmm, magaling magpinta, mas, mm. 'di ba mas pulido gumawa ng mga trabaho? Yung mga gano'n, yun yung ano, sabi ko, tapos na yung time na binigay sa'yo ni Lord for that specific ano, 'di ba? So, ito naman, yung spotlight naman ibibigay niya naman sa iba, 'di ba? Yung parang gano'n na Time naman nila. time naman nila, kasi hindi ka naman forever nandito sa isang lugar, 'di ba? Yung parang kailangan mo rin ipasa kung kanino man yung, 'di ba, yung Mhm, nararapat. Yung hindi mo siya kailangan kainggitan, hindi mo kailangang ma-feel sorry na, "Ay, Lord, parang sablay na ako dito, parang laos na ako dito," 'di ba? mm, Baka kasi ire-redirect ka na naman ni Lord into ano, 'di ba, other things, 'di ba? Or baka may gusto na naman siyang pagdalhan sa'yo. Gano'n na lang mm. natin dapat siya tini-take, 'di Tignan, ba? Kasi oo. hindi puwedeng yung gano'n yung kung ikaw nandun ka lang, 'di ba? Mm, Tama naman na may papasok at may papasok, 'di ba? oo. Bata ka pa Denmark pero sa loob ng ilang dekada na marami ka na rin namang na-experience sa buhay. Mhm. Ano yung masasabi mong, "Ito si Denmark dati pero ito na si Denmark ngayon?" Paano ba 'yan? Kasi ang sinasabi sa'kin ng mga kaibigan ko po, parang, "Uy, ganyan ka pa rin, Denmark, yung sobrang nakakatawa ka, sobrang kalog mo, ikaw yung nagba-bind sa lahat ng tao na, 'Halika kita-kita," ganyan. Hindi naman nagbago yun. Kasi ano yun, eh, hindi hindi ko pa, kumbaga hindi mo siya pino-portray. Mhm, Gano'n talaga ako, na gusto ko lahat masaya lang, kahit sa work 'pag nagtatrabaho, magtawanan lang tayo dito, 'di ba? Para enjoy lang siya, 'no? mhm, Siguro ngayon na masasabi ko na sa mas matured ka na, mhm, yung mas ano ka na, kumbaga mas kalmado ka na, mas chill ka na, hindi ka na nagmamadali, hindi ka nakikipagkompetensya, hindi ka mhm, nakikipag-unahan, yung gano'n na ibang version, kumbaga better version, I think, of mhm, myself. Siyempre hindi mo naman din kakalimutan yung kung sino ka nun, kasi hindi ka naman magiging kung sino mhm, ka ngayon, 'di ba, kung di mo pinagdaanan yun noon. So, ako lang, parang yun lang, mas matured lang na Denmark siguro, na iba na yung mm. pananaw sa buhay, Oo, pero masaya pa rin, light pa rin, 'di ba? mhm, At saka ngayon nagugulat lang sila na parang sabi ko kasi uma-attend ako ng mga Bible sharing natin, 'di ba? mhm, Everyday, "Talaga ba?" Parang gano'n sila ngayon. Sabi ko, "Totoo." Sabi ko, dati nun parang medyo napipilitan ka kasi parang mhm, nahihiya ka na, mhm, "Naku, kailangan magpakita ako dun." 'Di ba? mhm. Pero ngayon hanap-hanapin mo siya, eh, 'di ba? Ang laki ng naitulong sa'kin. Parang normal na lang sa'yo na Oo, nagpa-participate ka sa mga gano'n? oo, yung di ka na nakokornihan, hindi ka na babatuyan, hindi ka nahihiya na Mhm, i-share. Palagi ko yung sinasabi, mhm, kasi ang dami kong natututunan dun everyday na shine-share mhm, ko ngayon sa kanila. totoo. Lalo na yung may mga pinagdadaanan, tapos magugulat ka na lang na parang may friend ka na hindi kayo nagki-keep in touch for the longest time, tapos Mhm, magkikita kayo. mm, Yung pala may problema siya. So, kung ano yung mga natutunan mo dun sa Bible sharing na yun, nashe-share mo, na kaya pala kayo pinagtagpo ulit kasi kailangan ka niya, 'di ba? mhm, Kailangan marinig naman niya yung message ni Lord, 'di ba? mhm.
Sa at ako yung pamamagitan instrument, mo, 'di ba? so So, isa gano'n. ding takeaway dun sa mga naikwento mo, Denmark, ngayon mas confident ka na kasi alam mong sa lahat na pinagdaanan mo, God provided for you. So, 'di ba Totoo. matatandaan natin may verse sa Bible na whatever you ask in prayer, sabi sa Matthew 21:22, Mm, whatever you ask in prayer, 'di ba, mm, diligently sabihin mo lang kasi nakikinig si Lord. If you believe, hmm, you will receive at natanggap mo lahat yon, Denmark. mm. Talagang ano lang 'yan, yung we are all in the waiting room, 'di ba? So, iintayin mo yung turn mo, 'di ba? Sabi nga 'di ba sa Psalm 46:10, 'di ba, "Be still and know that I am your God." Mhm. So, ano lang tayo, 'di ba, diyan ka lang, 'di ba? Kasi may ginagawa sa'yo si Lord, may niluluto si Lord sa'yo. Sinusulat niya yung script ng buhay mo, 'di ba? Tapos siya rin ang magde-direct nun. 'Di ba, Mhm. kakabahan ka pa ba nun? Magwo-worry ka pa ba nun, 'di ba? Mm. So, tama lang, ano ka lang, yung basta palakasin mo lang yung relationship mo kay Lord, yung faith mo na, oo, mayayanig tayo, magwo-worry tayo for a time, pero siguro dapat bigyan lang natin ng 2 minutes, 5 minutes, 'di ba? Then let it go and just surrender everything to the Lord, 'di ba? Mhm. Changed by Faith, 'yan po si Denmark Alejandro dating of course hanggang ngayon direk pa naman, direktor. Pero he acknowledges na si Lord ang ultimate director ng buhay natin, Yes, ang ultimate writer ng ating mga plano sa buhay at ultimate chef, culinary genius, si Lord talaga 'yun kasi totoo. pasasarapin ang buhay mo at Mm. maraming maraming flavors ang iyong mararanasan. Denmark, maraming maraming salamat. Thank you, Cheska. Thank you, thank you. Ayan, abangan niyo po ang susunod na upload namin, susunod na episode ng Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3. Nakasama po natin si Denmark Alejandro, nakasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla.